Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. So bilang bahagi ho ng ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ang tawag natin dito'y Bihilya, no? Sa muling pagkabuhay, sa muling pagdiriwang natin ng paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo. So pagkakataon na pagkatapos ng misang ito, ay tayo inaanyayahan na magtanod hanggang bukas ng madaling araw. No? And then magkakaroon tayo ng posisyon mula rito hanggang sa pamparokyang simbahan sa ganap na ikalima at kalahati ng madaling araw. Ito'y bahagi ng ating pagkilala ng paghahari ni Jesus sa liturhiya ng simbahan. Pero nais natin bigyan ng pagninilay sa araw na ito at maging sa bukas yung hamon na pinapamanig ng Poong Mikapal. No? Noong nakarang linggo, sabi nga po natin, ito ay hudyat ng huling linggo ng karaniwang panahon at nagpapaalala sa atin, yung ating binahagi noong nakarang linggo, ng lahat ng bagay sa daigdig na ito ay may katapusan. No? At mayroong paghuhukom. No? Tayo hukuman ng Diyos. At mayroon tayong tinatawag na impyerno at langit. Yung purgatorio. No? Station lang yun. No? Pero yun ang bahagi yun. Ngayon, sa pagninilay ngayon, sa tinatawag nating paghahari ni Jesus, nais din natin bigyan ng tatlong bagay. No? Pero dalawa lang yung bigyan natin ngayon ng pagninilay kasi medyo mahaba. No? Ang sana nais kong bigay ay yung ang pakikinig. Pangalawa ay ang tinatawag natin conversation with the Spirit. Yung pakipag-usap sa Espiritu Santo. At pangatlo ay ang katotohanan. No? Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Pero itong dalawa lang muna bigyan natin ng higit ng pagkapahalaga. No? So yung pakikinig at yung pagpapahayag ng pagkilala at pagkipag-usap sa Espiritu Santo ay nagdudulot ng proteksyon. So itong dalawa lang muna. No? Pakikinig. No? Mula nung tayo bata, no? Tinuruan tayo na ipinahayag na matutong makinig. No? Ibahagi mo yun, makinig ka. Ano? Pero napakahalaga rin sa pakipag-unayan natin, hindi lamang sa ating mga magulang, sa ating guro, sa ating kapwa-tao, hindi ko nitigil sa lahat sa Diyos. No? Kasi doon nagsisimula yung tinatawag natin lalong-lalong binibigyan pansin. Ito rin yung tema na binibigyan ng diin sa tinatawag natin ngayong simbahang sinodal. No? Yung kahalagahan ng pakikinig sapagkat paano tayo paghaharian ng Diyos kung hindi natin alam kung ano yung kanyang kagustuhan. Paano tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos kung hindi natin naiintindihan ang kanyang pagkilos sa daigdig na ito. Kaya napakahalaga yung pakikinig kasi ito ay isa sa mahalagang elemento ng tinatawag nating pakikipagtalastasan sa Diyos o kung tawagin natin ay conversation with the Spirit. No? So, pakipag-usap sa Espiritu Santo. So, napakahalaga yung pakikinig. At alam naman natin, hindi lamang yung ating mga bibig, ngunit yung ating mga puso. No? Para maintindihan natin yung higit na pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng pakikinig. At ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. At yung pagkilos natin bilang pagtugon sa mga pinag-aarian ng Diyos
ay kinakailangan nating makinig. Ang sabi nga rito ay, no, yung unang panahon, yung radyo kasi mayroong tuner, no? Itotono mo, ano? Ngayon kasi ay digital na, pinipindot na lang, automatic na, ano? Pero napakahalaga na i-tune in natin sa Diyos, ano? Bagaman ito ngayong panahon na ito, ang tawag na natin ngayon ni Alin, multitasking, no? So yung amin, nung kami ay kabataan pa, no, ay monotasking lang, isa-isa, no? Ngayon, pwedeng sabay-sabay, no? Kaya may makikita kayo kung isa mga kabataan, nagre-review, pagkatapos nakikinig ng music, ano? Multitasking yan eh. Parang sa computer, marami nakabukas na Windows. So, bahagi yun na kung saan ay lahat ay binibigyan, ano? Ang tawag din ay multitasking, ano? Maraming pagkilos, ano? Sabay-sabay, ano? Hindi kaya ay magkadugtong. Kahit yan ay monotasking o multitasking, napakahalaga yung pakikinig. Kinakailangan natin maintindihan kung ano yung ipinapahayag sa atin. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan natin yung pag-aari ng Diyos. Hindi lamang bilang para tayo nakikinig, para lamang makasagot. No? Hindi lamang para makasagot o hindi kaya para lamang mag-reason out. Ngunit makikinig tayo sapagkat hinuhubog tayo ng ating pakikinig. Kung babasihan natin yung Ebanghelyo natin ngayon, ayon kay San Juan, makita natin kahit pa paano si Poncio Pilato nakikinig. No? Bahagi yun na kung saan ay makita. Bakit tinanong niya si Jesus, hari ng mga Hudyo, ano? Ikaw ba'y hari ng mga Hudyo? Ano? So nalipag-usap siya kay Jesus, ano? Na kung siya ba'y hari ng mga Hudyo, kasi yun ang paratang sa kanya, ano? Sinasabi niya na siya ay nais na palitan si Cesar. No? Bahagi yun na kung saan ay pinapaalala. Anong sabi ni Jesus? No? Saan ba nang galing yan? Anong sabi ni Pilato? Ako bagay Hudyo. No? Yan ay sabi sa iyo ng mga kapwa mo mga Hudyo. So yun yung paratang na ibinigay sa kanya. Hari. No? Anong sabi ni Jesus? Kung ako, ang kaharian ko'y wala rito. No? Kung narito yung kaharian ko'y pinagtanggol sana ako. No? At ipinaglaban upang huwag ipagkanulo ng mga Hudyo. So, may conversation, may pag-uusap. No? At sa pag-uusap, no, bahagi yun ang makita natin na napakalaga kahit na sa tema ng simbaang sinodal. Hindi para lamang ikumbinsihin yung bawat isa, ano, sa posisyon ng bawat isa, ngunit para magkaroon ng higit na pagkaunawa tungkol, yun yung isa sa pinaka-tema, katotohanan. No? Pero yun ang makita natin, napakahalaga yung pakikinig para talaga magkaroon ng tinatawag nating conversation with the Spirit. No? Kaya napakahalaga yung ating tainga at ang ating puso ay handang makinig sa kalooban ng ating Diyos. Kasi maraming gustong sabihin sa atin ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo nakikinig kasi mas gusto natin sabihin yung gusto natin sa Diyos. No? Hindi. Kasi doon lamang papasok yung tunay na pangipagtalastasan kung marunong tayong makinig. At ang pinakadulo ng pakikinig ay huhubugin tayo. At saan tayo hubugin? Tayo hubugin na alin? Kasi magkaroon ng pagkakaunawa na alin. Pagsunod. Nandoon yung pagsunod, pinakahuli. Kaya nga kumisan sinasabi ng mga magulang natin, ano, hindi ka nakikinig. Bakit? Hindi, nakinig naman. Naintindihan ko yung sinabi mo. Ang tunay na pahayag ng nakatalaga nakikinig, sumusunod ka. Ano?
Kapag hindi ka sumunod, hindi ka talaga nakinig. Kasi hindi mo sinunod eh. Kung sinabi sa iyo na magwalis ka, narinig mo nga na magwalis ka, hindi ka naman nagwalis, hindi ka talaga nakikinig. So yung pinakasukdulan ng pakikinig ay alin? Obedience. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga ho si Maria, makita natin, anong sabi niya? Mangyari nawa sa akin ang iyong tinurang. No? Kahit na sa Pilato, kaya anong pinagawa niya, ano niyang pinagawa? No? Pinagawa niya, nakita natin sa taas, Indre, Jesus Nazareno Rex Eudorum. Ano ibig sabihin? Jesus, King of Nazareth. Bahagi yun na kung saan, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So, yun ang kanyang inilagay. Saan ang galing yun? Ay sa kanyang pakikinig kay Jesus. So, yun yung bahagi na kung saan ay kaya siya hinatulan ng kamatayan. Pero yun, napakahalaga at hahantong dapat saan? Sa pagsunod. Bahagi yun na kung saan tayo inaniya ng poong may kapal. Kasi hinuhubog tayo. At makita rin natin na kung saan ay makita natin yung higit na pagkilos at yung higit na pagkilos na ito yalin, magdudulot sa atin ng proteksyon. Kasi yun ang ibig sabihin din ng pinag-aarian ng Diyos. Hindi lang para tayo sumunod. Pero makita natin sa ating pagsunod na alin, pinaproteksyonan tayo ng Diyos. Kaya kung minsan, nawawala yung proteksyon ng Diyos, bakit? Hindi tayo sumusunod. Kaya yan yung ibig sabihin ng kasalanan. Anong kaya nga anong ibig sabihin ng kasalanan? Sala. Sumala ka. Kaya ano nangyayari? Babalik tayo doon sa tinatawag natin original sin. Sa istorya ni Eva at ni Adan. Anong epekto ng kasalanan? Kapahamakan. Kamatayan. Pagkawala sa langit, pinalaya sa langit. Kaya kapag tayo nagkakasala, tayo ay alin, pinalaya sa Diyos. Bakit? Hindi natin hinayaan na tayo proteksyonan ng Diyos. Bahagi o yun. Para o yung ano yun eh. Parang yung payong sa gitna ng malakas na ulan. Pagkakataon, ganayos ng Diyos na protektahan tayo. Wala, Gusto natin magkasala. Matigas ang ulo natin eh. Kaya lumalabas tayo. Kaya nawawala yung protekta ng Diyos sa atin. Hindi sapagkat gusto ng Diyos na parusahan tayo. Hindi. Tayo lumalabas. Inilagay niya nga yung payong eh. Para tayo ay pag-ingatan kasi bakit tayo ay kanyang pinagkaharian. At ang dulot ng paghahari ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay alin? Iligtas tayo. Iligtas tayo sa kasalanan. Iligtas tayo sa epekto ng kasalanan. At higit sa lahat, na ibigay sa atin ang kaligayahang walang hanggan doon sa langit. Yung ang makita natin na alin, pinaghaharian tayo ng Diyos. Hindi lamang yung mga bagay na material sa daigdig na ito. Ngunit nagigit sa lahat yung alin. Yung kaparusahan na kaakibat ng alin, ng kasalanan. Na kung tawagin natin ay walang iba kundi alin, ang kapahamakan ng impyerno. Pero yun, bahagi yun, huwag natin kalimutan na ito ay bahagi ng paghahari ng Diyos. Pinoprotektahan tayo. Bakit? Hinayaan natin na tayo ay pagharian ng Diyos. Bahagi ho yun na kung saan ay makita po natin. Ito pong dalawang ito, nawa ay maging bahagi ng ating paanyaya sa biyaya ng paglilingkod, lalong-lalo na saan? Sa tinatawag natin pakiisa natin kay Kristo bilang hari. Mas nakikita kasi natin yung tungkulin natin bilang propeta, bilang pari. Kung nakakalimutan natin yung pakiisa natin kay Kristo bilang hari. Ano yung pagiging hari? Ay pangangalaga.
I-maintain natin, maintenance. Yung medyo may edad, alam ibig sabihin ng maintenance. Ano? Para hindi madaling masira. Ano? Kinakailangan natin maintain natin yung alin, yung mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? May mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos eh. Mga bagay. No? Ano mang bagay na yan? No? Sasakyan, lupa, bahay. No? Kinakailangan alagaan natin yan. Kapag hindi natin inalagaan yan, hindi natin inayos yan, ano? Ay masisira yan. Ano? Ano pa? Yung tao, no? Bahagi yun na kung saan ay pinagkaloob ng Diyos. No? So, kayong ating katawan, kinakailangan natin ng vitamina. No? Huwag nating abusuan yung ating katawan. Tayo ay matulog ng maayos. No? Kumain ng tama. No? Kumain ng gulay. No? Kapag hindi kayo kumain ng tamang sustansya, sisirain din inyong buhay. No? Kung saan nakita ko mga kabataan pa lamang naninigarilyo na, sabi ko, ay wawasakin na pa agad. Kahit na yung vape. No? May ano yan eh. May epekto yan. Maagang-maaga pa lang, sinisira yun na yung buhay ninyo. Ano, yung inyong katawan. Pagtanda nyo, sabihin nyo, mag-aangal kayo sa Diyos. Bakit kayo may sakit? Eh, hindi nyo inalagaan ang inyong sarili. No? Pagkatapos, aangal kayo sa Diyos. No? Ano ba? Relasyon. Ang relasyon ninyo. Hindi lamang ang relasyon sa Diyos, relasyon ninyo bilang mag-asawa, maging magulang sa mga anak, o mga anak sa mga magulang, mga magkakapatid, mga magkakaibigan. Inaalagaan yan. No? Pag hindi mo inalagaan yan, masisira yan. No? At huwag mong sirain ang inyong pakipagkaibigan, ang inyong relasyon. No? May mga taong na naninira ng relasyon. Mag-ingat kayo. No? Mag-ingat kayo sapagkat sayang yung relasyon na inyong pinag-ipunan ng panahon. Kapag yan ay sinira ninyo. Napakahirap na ibalik niyan. No? Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Pero yan rin, bahagi yan ng pagkikisa natin kay Kristo bilang pinagkaharian niya. No? Asa natin yun? Makinig tayo. At nawa, pagkinabangan natin ng proteksyon na ipinagkakaloob niya sa atin bilang mga pinagkaharian niya.